Pinanganak ang lalaking ito na may mahiwagang kakayahan, matukoy ang edad, sweldo, at trabaho ng tao base sa hitsura at pananamit. Sa kapangyarihang ito, umunlad siya sa kasino. Maya-maya, napansin niya si Lee Dong-gin, isang data analyst sa kasino na may salamin. Trabaho ni Lee ang mag-customize ng serbisyo para sa kita ng kasino base sa datos ng customer, madali lang sa kanyang kakayahan. Gaya ng inaasahan, mabilis na natalo ang lalaki. Nakita ito ni Lee, tinawag ang waiter at dinala ang nalilitong lalaki sa kainan, inaalok ng VIP voucher para patuloy siyang magsugal. Pagkaalis ng waiter, kumalma ang lalaki, handa nang magsugal muli. Para kay Lee, mas mabuting i-customize ang serbisyo para bumalik ang mga customer kaysa mawalan sila ng lahat. Napaka-epektibo ng diskarte niya, kaya't pinuri siya ng mga consultant at may-ari ng kasino, umangat ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, habang nagdiriwang, natuklasan ni Lee Dong-gin na sinira ang kanyang kotse. Agad siyang nagsumbong sa pulisya kung saan nakakita ng dalawang lalaking nag-aaway. Pagkakalma sa kanila, kinilala niya silang magkapatid na ayaw makipagtulungan sa pulisya. Maya-maya, pumasok ang isang babae may puting aso, ang ina ng dalawang lalaki, nagpapatunay sa hinala ni Lee. Humanga sa kanyang katumpakan, nangako ang dating skeptikong pulis na huhulihin ang salarin. Paglabas sa istasyon, nakasakay ang maswerteng si Lee Dong-gin sa huling tren. Bago pa makaupo, may narinig siyang pagtatapat sa malapit. Paglingon, nakita niya ang isang lalaki sa sulok na tila humahabol sa babaeng nakaitim na sombrero. Nang lumingon ang babae, nakita ni Lee ang kanyang gilid at parang tumigil ang mundo. Ang babae ay si Park Mi-jung, ang diyosang lihim niyang hinahangaan mula pa noong high school. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Lee Dong-gin na lapitan siya dahil kilala siyang aswang sa paaralan. Sinumang lalaking lumapit sa kanya ay nasasaktan o namamatay, kaya naiiba siya sa iba. Minsan, may lalaking nagkagusto kay Park Mi-jung at hindi naniwala sa chismis. Inhatid niya ito sa ulan. Bago pa matuwa si Park Mi-jung, tinamaan ng kidlat at namatay ang lalaki. Sa burol ng lalaki, nanatili si Park Mi-jung mag-isa, tahimik na umiiyak. Maraming lalaki na ang nasaktan matapos makihalubilo sa kanya, pinag-uusapan ng mga kaklase. Kahit may chismis tungkol kay Park Mi-jung, hindi naniwala si Lee Dong-gin at inisip na nagkataon lang. Kumalat ang chismis sa paaralan. Sa mga grupo, laging nag-iisa si Park Mi-jung, parang hindi kasama. Sa isang lakad, habang kumukunan ng litrato ang lahat, nakita ni Lee Dong-gin si Park Mi-jung mag-isa at kinuhanan siya. Sa sandaling iyon, may batang lalaking aksidenteng nasugatan. Nang makitang dinala ang bata, nag-aalalang tumingin si Park Mi-jung sa direksyong pinaglipatan. Kahit wala siyang ginawa, naramdaman pa rin ni Park Mi-jung ang pananagutan sa nangyari. Pinagmasdan ni Lee Dong-gin ang kaawa-awang babae nang may habag sa puso. Mula noon, lalo niyang binantayan ang bawat kilos nito, itinatago ang kanyang pagtingin. Napansin niyang laging mag-isang kumakain si Park Mi-jung sa isang bangko. Para protektahan siya sa araw, nagpa-donate si Lee Dong-gin ng payong sa paaralan. Dati, tahimik lang na pinoprotektahan ni Lee Dong-gin si Park Mi-jung. Ngunit may nangyari nang ihatid ng pasaway na lalaki si Park Mi-jung at natamaan ng kable. Matapos ito, tinanggap na ni Park Mi-jung ang kanyang pagkamangkukulam. Tumingin si Lee Dong-gin ng may simpatya, gustong kausapin siya. Ngunit nang makita ni Park Mi-jung ang mga insulto sa bench, nawala siya sa isang maliit na landas sa campus. Habang bumabalik ang mga alaala, ang panghihinayang ay bumalot sa kanya tulad ng alon. Pinagmasdan ni Lee Dong-gin siya. Ayaw palampasin ang pagkakataon, kaya sinundan niya palabas ng subway. May distansya tulad noon sa high school. Ang mga salitang matagal niyang itinatago sa puso ay nananatiling hindi pa rin nasasabi. Sa kanto, nakita ni Lee Dong-gin si Park Mi-jung na nagpapakain ng pusang gala at agad nagtago. Nang marinig ang sarili niyang nagmumura, napakakomplikado ng kanyang puso. Inasahan niyang masaya si Park Mi-jung sa bagong lugar, pero mukhang permanente na ang tatak na bruha sa puso niya. Hindi lumapit si Lee Dong-gin, pero tahimik na sinundan si Park Mi-jung hanggang sa bahay niya. Kinabukasan, may nakakagulat na balitang narinig si Lee Dong-gin. Ang batang umamin kay Park Mi-jung ay bigla na lang nanginig at bumagsak pagkaalis nila. Nag-isip ng malalim si Lee Dong-gin. Dati iniisip niyang nagkataon lang ang pagiging bruha. Naalala niya ang mga kakaibang pangyayari noong high school kaya nagtapat siya sa kaibigan. Sa pagsusuri, naisip nilang may batas na dahilan at kung matukoy ito, maaalis ang sumpa kay Park Mi-jung. Marahil si Park Mi-jung lang ang nakaalam na ang sumpa na pumatay sa marami niyang manliligaw ay ang mga salitang gusto kita. Ang pagsabi nito sa kanya ay tiyak na kamatayan kinabukasan at kahit simpleng usap lang ay maaaring magdulot ng pinsala. Mula pagkabata,
Ang magandang Park Mi-jong ay hinabol ng maraming lalaki na lahat ay tila nagdusa ng malas. Halimbawa, ang simpleng usap sa kanya ay maaaring magresulta sa pagkahulog sa balon o pagkatapos umamin, maaari silang masagasaan ng kotse. Nang may crush si Park Mi-jong sa isang senior, noong teenager siya, bago pa siya makausap ng maayos, bumagsak ito, bumubula ang bibig. Sa harap ng mga tanong, napilitang magsinungaling si Park Mi-jong na nasaktan daw ito ng putakti. Ang sunod-sunod na kakaibang pangyayaring ito ay tumakot kay Park Mi-jong pero naniwala pa rin siyang nagkataon lang. Pagkalipat sa bagong klase, ang magandang Park Mi-jong ay agad naging sentro ng atensyon. Sa unang araw, isang tagahanga ay nagbigay sa kanya ng kahon ng gatas. Nang makita ang gatas sa mesa, nakaramdam si Park Mi-jong ng bahagyang pagkabalisa. Kinabukasan, kumalat ang balita ng pagkalaso ng bata, pinaghinalaan si Park Mi-jong. Nang araw na iyon, habang umuulan, isang kaklase ang nag-alok na ihatid siya pauwi. Habang nakikinig sa kanya, biglang nakaramdam si Park Mi-jong ng masamang kutob. Sa wakas, binigkas ng kaklase ang isinumpang parirala. Nang makitang umaalis ito, lumala ang pagkabalisa ni Park Mi-jong. Nang lumingon siya, tumama ang kidlat at narinig niya ang sigaw ng kaklase. Mula noon, nagkaroon siya ng malalim na pagkakasala at umiwas sa iba. Gayunpaman, may mga lalaki pa ring lumalapit sa kanya. Sa isang outing, isang lalaking hindi naniniwala sa sumpa ay naging palakaibigan. Natakot si Park Mi-jong at agad nag-impake para umalis, umaasang makaiwas sa aksidente. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang batang lumapit sa kanya ay napihit ang bukong-bukong. Dagdag pa, maraming batang lalaking nakaugnayan si Park Mi-jong ang nakaranas ng aksidente at siya'y naging kilala bilang tunay na mangkukulam. Ang mga batang dating humahanga sa kanya ngayon ay wala ng ibang nais kundi lumayo sa kanya. Gayunman, isang matapang na kaluluwa ang lumapit kay Park Mi-jong pagkatapos ng klase para aliwin siya. Marahil epektibo ang pag-alo ng bata dahil hindi na gaanong tumutol si Park Mi-jong. Ngunit sa kanilang paglalakad, bigla na lang nagpa siyang umamin ang bata ng kanyang damdamin kay Park Mi-jong. Sa sandaling iyon, isang transformer sa itaas ang nagsimulang magkaproblema. Nahulaan ni Park Mi-jong ang maaaring mangyari. Ngunit bago niya ito mapigilan, nakita niya itong sumakay pasulong. Bigla na lang, ang mga kawad na nakakabit sa transformer ay bumagsak sa bata. May lumabas na mga kislap at agad siyang namatay dahil sa mataas na boltahe. Nang makita ang dating masigla, ngunit ngayoy malamig ng bangkay, tinanggap na ni Park Mi-jong na siya'y mangkukulam nga. Alam niyang wala ng lugar para sa kanya sa paaralan at tila nakatakdang mamuhay sa sariling mundo. Para maiwasan ang aksidente, pinili ni Park Mi-jong na tumigil sa pag-aaral at manatili sa bahay. Hindi alam ng ama ang pinagdadaanan ng anak, kaya pumunta siya sa paaralan para alamin ang totoo. Nang marinig ang chismis tungkol sa bruha, napagtanto niya ang matinding sakit na dinanas ng anak. Akala ni Park Mi-jong makakalimutan siya sa bahay, pero kumalat ang chismis sa buong nayon. Sinisi siya ng mga taga-baryo sa lahat ng kasawian at nagkaroon ng away ang ama sa kanila. Para alagaan si Park Mi-jong, nagpasya ang ama na lumipat sa Seoul, umaasang bubuti ang buhay. Kinabukasan, habang tinutulungan ang ama sa patatas, kinagat si Park Mi-jong ng ahas na biglang lumitaw. Nang makabawi siya ng malay, nakabendahin na ang sugat niya pero nakahiga sa lupa ang kanyang ama. Lumabas na matagal nang nakakaranas ng matinding periodontitis ang kanyang ama. Matapos sipsipin ang kamandag sa bukong-bukong niya, mabilis kumilos ang lason sa bibig, lumala ang kalagayan. Gusto ni Park Mi-jong humingi ng tulong pero pinigilan siya ng ama para di madamay sa iskandalo ng mangkukulam. Sa huling sandali, inaliw niya si Park Mi-jong tulad ng dati noong bata pa ito. Nang dahan-dahang bumaba ang kamay niya, pumanaw ang huling kamag-anak ni Park Mi-jong. Bigla, dumating ang mga taga-baryo at nasaksihan ang eksena. Nakita nila ang ama sa lupa kaya itinuring nila si Park Mi-jong bilang mamamatay tao. Pagkatapos noon, tumakas ang nawasak na Park Mi-jong sa nayon, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nang umalis si Park Mi-jong sa paaralan, sinubukan ni Lee Dong-jin na patunayan na hindi siya aswang. Pagbalik sa nayon, nalaman niya sa kanyang ina na namatay ang ama ni Park Mi-jong at sinisisi siya ng mga tao. Kahit ipinagtanggol siya ni Lee Dong-jin, hindi niya nabago ang desisyon ng nayon na palayasin si Park Mi-jong. Pagdating sa bahay ni Park Mi-jong, bakante na ang silid, nawalan ng saysay ang kanyang mga ebidensya. Natapos ang hindi nasabing pag-ibig ni Lee Dong-jin, pero tuloy pa rin ang buhay at pag-ibig. Nagpasya si Lee Dong-jin na hanapin si Park Mi-jong at nag-aral ng istatistika para matugunan ang nakaraan. Isinumiti niya ang data sa propesor para suriin at, sa patnubay, muling sinuri ang malawak na domestic data, naghahanap ng pagkakatulad at kaugnay na kadahilanan
pati pagtala ng panahon sa araw ng bawat insidente. Ang paghahambing niya ay humantong sa hindi maiiwasang konklusyon. Lahat ng insidenteng may kaugnayan sa mangkukulam ay may isang bagay na magkatulad. Si Park Mi-jong ay naroon sa mga eksena at may kaugnayan sa mga biktima. Sa harap nito, si Lee Dong-jin ay nawasak at hindi alam paano linisin ang pangalan ni Park Mi-jong sa mga akusasyon ng pagiging mangkukulam, pansamantalang nahulog sa maling akala. Sa kabutihang palad, sa tulong ng kaibigan, unti-unti niyang napagtagumpayan ito. Sa paglipas ng panahon, si Lee Dong-jin ay naging data miner sa rekomendasyon ng kanyang guro. Nagbago ang buhay niya nang malaman ang malubhang sakit ng kanyang ina na nagsabing inayos niya ang mga ari-arian para iwasang mag-iwan ng pasanin sa kanya. Sa opisina ng real estate, natuklasan ni Lee Dong-jin ang katotohanan. Binili ng kanyang ina ang lupa ng pamilya ni Park Mi-jong at inamin na personal niyang pinalayas si Park Mi-jong sa kanilang bayan. Nang makita ang ama ni Park Mi-jong na nagdidisiplina sa mga tsismoso, nalaman ng ina ni Lee Dong-jin ang tungkol sa tsismis ng bruha at binalaan siya na bantayan ng anak. Habang naglilinis ng kwarto ni Lee Dong-jin, nakita niya ang mga larawan ni Park Mi-jong at nahulaan ang damdamin ng kanyang anak. Para sa kaligtasan niya, pinangunahan niya ang botohan sa nayon at sinalakay ang bahay ni Park Mi-jong kasama ang iba. Ngunit nang makita ang kaawa-awang ekspresyon ni Park Mi-jong, nawala ang kanyang puot. Bilang ina, hindi niya kayang tiisin ang ganoong malungkot na eksena. Kahit nagbago ang isip niya, huli na para pigilan ng iba, na humiling na umalis kaagad si Park Mi-jong. Naiintindihan ang kanilang intensyon, umiiyak na pumayag si Park Mi-jong sa kanilang kahilingan. Nang gabing iyon, dumating siya sa istasyon dala ang kanyang mga bagahe. Ngunit walang sasakyan palabas ng nayon dahil sa hating gabi na. Dahil dito, napilitan siyang maglakad ng maraming kilometro patungo sa kabilang bayan. Sa swerte, nakita siya ng ina ni Lee Dong-jin sa daan at binigyan ng sakay. Nalaman din niya na matapos mamatay ang ama ni Park Mi-jong, wala na siyang kamag-anak, kaibigan o kahit tirahan. Nagsisi sa kanyang mga ginawa na pag-isip-isip ng ina ni Lee Dong-jin na bata lang din pala si Park Mi-jong tulad ng kanyang anak. Kahit hindi na mababago ang nangyari, binili niya ang ari-arian ng pamilya ni Park Mi-jong, balak humingi ng tawad at hikayatin itong bumalik. Ngunit hindi na niya natagpuan si Park Mi-jong. Gayunpaman, napanatag siya na ang kanyang anak ay hindi naniwala na mangkukulam si Park Mi-jong. Nakita niya ang mga datos na iniwan ng anak sa bahay ni Park Mi-jong at mga aklat na inihanda nito para sa kanya. Matapos ayusin ang mga nakakalat na dokumento, binasa niya ito ng mabuti. Di man niya naunawaan lahat, gusto niyang palakasin ang paniniwala at umasang makita ulit si Park Mi-jong. Bago umalis, sinabi ng nanay ni Lee Dong-jin na humingi ng tawad kay Park Mi-jong kung makita siya ulit. Nang pumanaw ang nanay, nakita ni Lee Dong-jin ang mga ebidensyang iniwan niya sa mga gamit nito. Sa mga bakas sa papel, kitang pinag-aralan ito ng mabuti, nagpapakitang naniniwala siyang hindi mangkukulam si Park Mi-jong. Ngayong nakita niya ulit si Park Mi-jong at narinig ang kawalan ng pag-asa, inasahan niya ang posibleng mangyari. Samantala, matapos magsalin, nagpasalamat si Park Mi-jong sa kaibigan para sa trabaho at ibinahagi ang mga pangarap. Kalaunan, umakyat si Park Mi-jong sa bubong. Tinitingnan ang mga pare sa ibaba. Naiinggit siya pero di umasa pa. Di rin lumabas sa ligtas na espasyo, doon lang siya nakahiwalay ng di nakakasakit o sinisisi. Minsan, nalilito si Park Mi-jong kung mundo ba ang nagkulong sa kanya o siya sa mundo. Gayunpaman, manikin lang ang ligtas sa tabi niya, di alam may tahimik ding tumutulong sa kanya. Dahil dito, nag-resign si Lee Dong-jin kahit nag-alok ang senior niya ng malaking kita at shares. Lumapit siya sa real estate agent, balak lumipat katapat ni Park Mi-jong pero may nakatira na roon. Hiniling ni Lee Dong-jin sa agent na ipakilala siya sa nangungupahan sa itaas. Sa pamamagitan ng pera, nagawa niyang makilala ang tao. Pero kahit anong gawin ng agent, hindi pa rin siya tinanggap ng nangungupahan. Hindi lang sila tumanggi sa pagpalit ng apartment. Hindi rin siya pinayagang tumingin sa loob, kaya't naghanap si Lee Dong-jin ng ibang paraan. Sa elevator, tinanong niya ang gusto ng tenant na rice cake, pero nalaman na kahit nagbebenta sila nito, ayaw niya talaga. Matapos tumulong sa paghihiwalay ng basura para makuha loob ng tenant, tila nairita ito sa kasigasigan ni Lee Dong-jin. Sa huli, nilapitan ng tenant si Lee Dong-jin at pumayag na magpalit ng apartment. Bilang kapalit, nag-alok si Lee Dong-jin na bayaran ang 3 buwang upa niya. Nang nakuha na ang apartment, naghanda si Lee Dong-jin na kumuha ng impormasyon tungkol kay Park Mi-jong,
sa mailbox area. Matapos maghanap, matagumpay niyang nakuha ang ilang impormasyon, ngunit napaghinalaang may masamang balak siya ng kaibigan, kaya nagdahilan siyang bibisita sa ikatlong palapag na hair removal center pala. Pumasok siya sa gitna habang pinagmamasdan ng kaibigan. Nakita ng kaibigan si Park Mi-jong na kumakain ng malaking siopaw at inaalagaan siyang parang ina. Ginawa niya to para makalimot si Park Mi-jong sa problema at ipakita na may taong tumatanggap at sumusuporta sa kanya. Madalas siyang pinapayuhan ng kaibigan na huwag lang magsalin ng travel shows, kundi subukan mismo ang paglalakbay. Di niya alam, may plano na si Park Mi-jong na pumunta sa isang tahimik na isla, isang magandang simula. Sa pag-alalay ng kaibigan, naging mas masaya at positibo si Park Mi-jong, aktibong hinahanap ang sariling kaligayahan. Nang gabi, matapos magtrabaho, lumabas si Park Mi-jong para mamili ng tahimik ang mga kalye. Habang naglalakad, may ilaw sa kalye na nakakuha ng kanyang pansin. Hindi niya alam, nang malaman ni Lee Dong-jin na sira ang ilaw sa daan niya, tumawag siya sa pulisya at nagtanong sa maintenance department. Patuloy na pinakain ni Park Mi-jong ang mga pusang gala, nakikita sila bilang katulad niya, umiiwas sa tao at nagtitipon lang kapag may lumitaw na tulad niya. Itinuturing na bruha. Hindi niya alam, hindi lang pusa ang nagtitipon, kundi pati si Lee Dong-jin na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Sa sandaling iyon, nangako si Lee Dong-jin na gagawa ng paraan, anuman ang mangyari, para alisin ang sumpa ni Park Mi-jong at palayain siya sa kanyang nakakulong na buhay. Kinabukasan, bumalik si Lee Dong-jin sa dating bayan at nakipag-ugnayan sa mga dating kaklase para humingi ng tulong sa pakikipag-kontak sa iba. Nalaman din niya na ang matalik na kaibigan ni Park Mi-jong ay nagtuturo sa dating paaralan nila. Binisita ni Lee Dong-jin ang paaralan kung saan nagsimula ang pagtawag kay Park Mi-jong na bruha. Binuksan niya ang archive ng paaralan, naghahanap ng solusyon sa mga datos. Nalaman ni Lee Dong-jin sa pinuno ng nayon na may itatayong resort sa dating bahay ni Park Mi-jong. Sinamantala niya ang pagkakataon para magtanong tungkol sa mga aksidente at pagkamatay doon. Ayon sa pinuno, madalas dati ang mga kakaibang pangyayari sa lugar na iyon. Ngunit simula nang umalis si Park Mi-jong, wala nang nangyaring kakaiba. Si Hyun-kui ang huling batang nakaranas ng aksidente doon. Nahanap ni Lee Dong-jin si Hyun-kui na naalala ang pagbisita niya kay Park Mi-jong nang mamatay ang ama nito. Nagdala siya ng tinapay at umalis makalipas ang 12 na minuto matapos bigyan ng pampalakas loob si Park Mi-jong. Sa pag-uwi, nakasalubong siya ng baboy ramo, naguluhan siya sa pagpapakita nito at nauwi sa matagal na pagkakaospital. Tinanong din ni Lee Dong-jin kung may gusto siya kay Park Mi-jong. Inamin ni Hyun-kui na takot siyang umamin dahil baka tanggihan siya. Kinabukasan, binuksan ni Lee Dong-jin ang lumang mga talaan at nahanap ang lahat ng file ng mga nasaktan. Inilista niya ang mga nasugatan, napansing karamihan ay may kaugnayan kay Park Mi-jong. Maya-maya, dinala siya ng kaklase sa isa pang kaklaseng madalas mang-asar kay Park Mi-jong, pero umamin na gusto pala niya ito. Nahulog siya sa imburnal at nagkaroon ng maliliit na pinsala. Kalaunan, nalaman ni Lee Dong-jin ang address ng isa pang kaklase at pinuntahan ang maraming bahay hanggang mahanap ito. Naalala ng kaklaseng ito na nagbigay siya ng candy kay Park Mi-jong bago Valentine's, na natili ng 10 minuto at nabangga ng kotse paglabas na ikinagaling niya sa loob ng 7 linggo. Tapos nakahanap si Lee Dong-jin ng ibang kaklase na nagbigay ng inumin kay Park Mi-jong. Bago pa siya makaamin, inunahan siya ni Park Mi-jong at tumakbo, pero nabali ang bukong-bukong niya. Sa ibang kaklase, nalaman ni Lee Dong-jin na nagpapakitang gilas sila kay Park Mi-jong, nabali ang balikat o nasa klinika kasama niya, nagkamalubhang pinsala sa ulo. Base sa mga kwentong ito, bumalik si Lee Dong-jin sa silid at sinukat ang layo ng upuan ni Park Mi-jong sa mga nasugatan, walang lumagpas sa 10 metro. Inuri niya ito sa banayad na pinsala, malubhang pinsala at pagkamatay. Nakakita si Lee Dong-jin ng pattern sa espasyo, oras, pangalan, usapan at pag-amin. Mula rito, binuo niya ang 5 haka-haka, ang pagiging magkasama, pakikipag-usap, pagkilala, pagtatapat at paglabag sa unang 4 ay mapanganib, lalo na kung may pagtingin kay Park Mi-jong. Biglang lumapit ang isang kaklase, inihayag ang matagal na crush kay Senior Yik-jong na sumuporta at nagpahiram ng libro kay Park Mi-jong.
Sa inggit, nagkalat siya ng chismis na si Park Mi-jong ay naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina at may ugaling aswang na nagdulot ng pinsala noong elementarya. Ngayong pinagsisisihan niya ito, umaasa siyang matutulungan siya ni Lee Dong-gin na humingi ng tawad kay Park Mi-jong. Naniniwala si Lee Dong-gin na ang personal na paghingi ng tawad lang ang magpapakita ng tunay na sinseridad. Ikinalulungkot din niya ang kawalan ng balita tungkol sa buhay ni Park Mi-jong pagkatapos ng middle school. Nang marinig ito, naalala ng kaklase na nabanggit ni Senior Yik-jong na nakapasok din si Park Mi-jong sa parehong universidad. Pumunta si Lee Dong-gin sa address na ibinigay para hanapin ang matanda. Pero walang nakuhang kapakipakinabang na impormasyon doon, kaya't hinanap ni Lee Dong-gin ang lalaking nakilala niya sa subway. Ayon sa lalaki, pumupunta lang si Park Mi-jong sa sinehan kapag walang tao, at doon siya nahulog ang loob dito. Nalaman niya ang pangalan nito habang tinitignan ang mga tiket at kalaunan ay nagtapat sa kanya sa istasyon ng subway. Gayunpaman, nalito si Lee Dong-gin dahil nag-trigger ang lalaki ng lahat ng kilalang patakaran nang walang masamang nangyari. Habang iniisip kung anong variable ang nagligtas sa lalaki, napansin ni Lee Dong-gin ang name tag sa dibdib niya. Nang magtanong, nalaman niyang hindi alam ni Park Mi-jong ang tunay na pangalan ng lalaki. Batay sa pahiwatig na ito, binago ni Lee Dong-gin ang ikatlong panuntunan. Hindi lang ito pagkakakilala. Kailangan malaman ni Park Mi-jong ang pangalan para manganib. Nang gabing yon, sinukat ni Lee Dong-gin ang rehas ng loft malapit kay Park Mi-jong, 7.9 metro ang layo. Sa tingin, lampas 10 metro ang layo ng kwarto ni Park Mi-jong. Habang binabawi ang panukat, nasira ito. Nang tumayo si Park Mi-jong, biglang hinila niya pabalik. Ngunit lumapit siya sa rehas at nagalos ang mukha niya sa nakadikit na panukat. Dito, nakita lang siya ni Lee Dong-gin. Natukoy niyang mapanganib ang distansya na 10 metro pababa. Pribadong kinausap ni Lee Dong-gin ang kaibigan ni Park Mi-jong. Sinabi na nangongolekta siya ng datos. Akala ng kaibigan stalker siya mula sa hair removal shop, nag-alinlangan muna. Ipinaliwanag ni Lee Dong-gin na sila nina Senior Yik-jong at Park Mi-jong ay magkakabayang at ipinakita ang datos ng kaibigan mula 13 taon na ang nakalipas na naglalaman ng higit 40 kaso ng pinsala o pagkamatay. Nagulat sa dami ng datos ni Lee Dong-gin, naisip ng kaibigan na ang mga teoryang ito ay haka-haka lamang at maaari pa ring magkamali ang mga tinatawag na batas na ito. Dahil sa kawalang katiyakang ito, kailangan ni Lee Dong-gin ng karagdagang impormasyon mula sa kaibigan. Bilang kaisa-isang kaibigan ni Park Mi-jong, ayaw niyang manghimasok sa pribadong buhay nito lalo't hindi alam ang tunay na motibo ni Lee Dong-gin. Nang sabihin ni Lee Dong-gin na gusto niyang tulungan si Park Mi-jong, ibinahagi ng kaibigan ang kanyang malasakit at matagal ng pag-asang bumalik ito sa realidad. Sa loob ng 9 na taon, wala siyang nagawang pagbabago. Ngayong nakilala niya si Lee Dong-gin at narinig ang kanyang layunin, sa kanya na niya ipinagkatiwala ang kanyang pag-asa. Sa simula, para iwasan ang atensyon sa universidad, laging nakaitim si Park Mi-jong. Ironically, ito'y nagdagdag sa kanyang misteryosong aura, kaya maraming lumapit at humingi ng contact details niya na kanyang inignora. Nagpatuloy ito hanggang sa dulo ng semestre nang may lalaking estudyante na gumamit ng dahilang manood ng pelikula para lapitan siya. Kahit malinaw na tinanggihan, hinabol pa rin siya nito. Ang pagkahulog ng lalaki ang naging simula ng mga kamalasan ni Park Mi-jong sa universidad nang mapansin ng kaibigan niya na madalas aksidenteng nadadapa ang mga lalaking estudyante. Bukod dito, kilala sa mga miyembro ng student council na sobrang sikat si Park Mi-jong pero hindi sa magandang dahilan. Sa unang araw niya sa universidad, nakilala niya si Senior Yik-jong na takot sa kanya. Para patahimikin ang kanyang girlfriend, nagkalat si Yik-jong ng chismis na mangkukulam daw si Park Mi-jong. Noong unay chismis lang pero lumala nang ang propesor nila sa Ingles na may gusto kay Park Mi-jong ay sumulat ng pag-amin sa Ingles kunwari feedback sa test niya. Natakot si Park Mi-jong kaya tumawag siya sa ospital para sa ambulansya pero tinanggihan siya. Nagpa siyang umalis agad si Park Mi-jong sa universidad pero hinarang siya ng kaibigan at nakita ang propesor na nanonood sa kanya. Pagkarinig nito, naghanda agad si Park Mi-jong na umalis. Pero bago pa siya makaalis, nahulog ang propesor mula sa gusali. Kahit pinapakalma siya ng kaibigan, hindi maiwasan ni Park Mi-jong na makaramdam ng guilt. Mula noon, naging totoo ang chismis at hindi na nakapag-aral si Park Mi-jong kaya opisyal siyang umalis sa universidad. May hindi nasabing damdamin ang kaibigan niya at natagpuan si Park Mi-jong na umuupa sa lugar na malapit ng gibain. Gayunpaman, tila hindi masaya si Park Mi-jong
at iginiit na umalis ang kaibigan dahil naawa ito sa kanya. Kahit nagpaliwanag ang kaibigan, hiniling ni Park Mi-jong na huwag nang bumisita muli. Bago umalis, nag-iwan ng numero ang kaibigan na ilang buwan niyang hinintay gamitin. Sa huli, tinawagan niya ito dahil may nanloob sa bahay ni Park Mi-jong at kailangan niya ng payo. Matagal nang gustong ilipat siya ng kaibigan. Dinala siya sa tiyahin nito, umupa ng atik ng mura at doon nanirahan ng 9 na taon. Sa panahong iyon, hindi nagtaas ng upa ang tiyahin. Sinubukan pa niyang iset up siya ng mga kasintahan, ngunit tinanggihan lahat ni Park Mi-jong. Matapos malaman ang buhay ni Park Mi-jong sa 9 na taon, sinukat ni Lee Dong-jin ang layo niya sa propesor noong aksidente. Nakipag-ugnayan din ang kaibigan sa estudyanteng nasugatan. Minsan sinubukan niyang isakay si Park Mi-jong. Nang tumanggi ito, sumabay siya sa motorsiklo ng 10 minuto. Umamin siya noon pero nakalimutan magpakilala. Swerte na lang at ilang baling tadyang lang ang inabot niya. Nahanap nila ang lalaking nahulog na gumugol din ng 10 minutong kasama si Park Mi-jong. Sa hindi pa malinaw na datos, naisip ni Lee Dong-jin na subukan mismo ang panuntunan para mabawasan ang pagkakamali. Hindi naintindihan ng kaibigan bakit niya ipagsapalaran ang buhay, pero naawa si Lee Dong-jin sa nababagabag na dalaga. Matapos mamasid ng ilang araw, napansin ni Lee Dong-jin na nag-order si Park Mi-jong ng groceries tuwing Martes. Kumuha siya ng trabaho sa supermarket, tinanggap ang mababang sahod para sa mga delivery tuwing Martes. Sa loob ng mapanganib na 10 metrong distansya, tiniyempo niya ang 10 minutong engkwentro at pinindot ang doorbell ni Park Mi-jong para sa unang opisyal na pagkikita. Ito ang unang beses sa loob ng 16 na taon na nakalapit si Lee Dong-jin kay Park Mi-jong at ang kanilang unang pag-uusap. Nang makita si Park Mi-jong na mukhang mahina at walang magawa, sandaling naligaw ang atensyon ni Lee Dong-jin. Mabuti na lang at naibalik siya sa katotohanan ng tanong nito. Para sa tumpak na tiyempo, sinadya ni Lee Dong-jin na ihatid ang mga kalakal sa mismong pintuan niya. May sapat na oras, binalak niyang ipa-verify sa kanya na tama ang mga kalakal. Ngunit si Park Mi-jong, nag-aalala sa malas, ayaw suriin ang mga item. Binalaan siya ni Lee Dong-jin na ang mga nawawalang item ay magdudulot ng parusa. Nag-aatubili, sinulyapan ni Park Mi-jong ang mga gamit habang maingat na sinusuri ni Lee Dong-jin. Minimal ang kanilang interaksyon, limitado sa mga tanong at sagot sa inspeksyon ng mga kalakal. Pagkatapos matanggap ang bayad at pirmahan ni Park Mi-jong, naghanda si Lee Dong-jin umalis agad. Nagpaalam siya, tumakbo pababa, sinigurong hindi lalampas sa 10 minuto ang buong interaction. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Lee Dong-jin na wala siyang naranasang aksidente. Para kumpirmahin, lihim siyang pumasok ulit sa mapanganib na lugar. Pagkatapos ng ilang araw na pagsubok, walang anomalya mula 8 hanggang 10 minuto. Pagkatapos, nagpasya siyang subukan ang tagal na higit sa 10 minuto. Tensyonado ang paghihintay, bawat hiningay puno ng pag-aalala. Nanatili si Lee Dong-jin ng 10 minuto at 14 na segundo bago nagplanong umalis. Isang palapag lang ang nababa niya nang mag-aberya ang ilaw sa hagdanan. Kaya siya nahulog. Mabutit nakasuot siya ng helmet, kaya bukong-bukong lang ang napinsala. Nagpapatunay na mapanganib ang manatili sa loob ng 10 metro ng higit 10 minuto. Sa mga sumunod na paghahatid, nagdala si Lee Dong-jin sa pintuan. Naging madalas ang usapan nila, nagbigay ng ligaya kay Park Mi-jong na matagal nang hindi nakakausap ng ganito kasaya. Kaya habang sinusuri ang mga kalakal, si Lee Dong-jin ay naging maingat at nasiyahan sa mahalagang sandaling ito. Ngunit laging biglaan ang mga sorpresa. Ngayon, hindi cash ang bayad ni Park Mi-jong at nakalimutan ng boss sabihin kay Lee Dong-jin. Kaya't naghanda siyang bumalik para kunin ang card machine. Bigla, sinabi ni Park Mi-jong na maghintay at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Ilang segundo na lang, si Lee Dong-jin, kinakabahan at nag-aalala, ay sa wakas natanggap ang bayad na inilabas ni Park Mi-jong. Mabilis siyang bumaba, kahit may sugat sa paa, natapos sa loob ng 10 minuto. Napabuntong hininga siya nang muntik na mabangga ang tagahatid sa pintuan. Napilitang umatras sa swerteng posisyon kung saan nakarinig ng kakaibang tunog sa itaas. Pagtingala, nakita niyang bumabagsak ang kahon ng ilaw ng patalastas. Dito napagtanto ni Lee Dong-jin na limitado ang espasyo, oras at bilang ng usapan nila. Simula nang pumasok si Lee Dong-jin sa buhay niya, inaabangan na ni Park Mi-jong ang bawat tagpo. Nang marinig ang delivery bell, naghanda siya ng inumin para sa kanya. Ngunit ngayon, puno ng pag-asa, hindi si Lee Dong-jin ang dumating kundi iba.
dahil sa regular na pakikitungo, nasanay si Park Mi-jung suriin ang paninda kahit wala si Lee Dong-jin. Si Lee Dong-jin, para sa kaligtasan at limitasyon ng usapan, bumili ng mabigat na motorsiklo gear. Pagkatapos, sugatan, bumalik siya sa tindahan. Pagkakita sa kanya, unang sinuri ni Park Mi-jung kung siya pa rin ang dating delivery person. Nang makumpirma, tumabi siya habang tahimik na binibilang ni Lee Dong-jin ang kanilang usapan. Sa pagkakataong ito, maayos ang paghahatid, hindi lumagpas sa limit ang oras at 8 salita lang ang napag-usapan. Gayunpaman, napansin ni Park Mi-jung ang pinsala ni Lee Dong-jin. Nag-alala na baka siya ang may sala, nagsinungaling si Lee Dong-jin na nangyari ito sa sports na nagpagaan sa kanya. Pagkatapos suriin na hindi sila lumampas sa oras sa ibaba at walang nakitang problema sa paligid, sumakay siya sa kanyang motor. Hindi inaasahan, hindi siya nakalayo bago nawalan ng kontrol sa motor, bumangga sa kotse na nakaparada sa gilid ng daan. Ang aksidenteng ito ay nagpatunay sa teorya ni Lee Dong-jin na ang pagsasalita ng higit sa 10 pangungusap ay maaaring magdulot ng panganib. 1 buwan ang lumipas. Dumating ang araw para sa biyahe ni Park Mi-jung. Nagpasya si Lee Dong-jin na sumama, nakikita lahat ng nakikita niya, pero nanatiling malayo para sa kaligtasan. Umupo si Park Mi-jung sa harap ng sasakyan, kaya pinili ni Lee Dong-jin ang likod. May distansya na 11 metro. Kahit nakakakaba, kailangan ang distansya para sa kaligtasan. Ngunit, may hindi inaasahang nangyari nang sumakay ang matandang babae at inalok ni Park Mi-jung ang upuan, nabawasan ang distansya nila. Sa simula, okay si Lee Dong-jin at balak bumaba sa susunod na hinto. Pero natigil ang bus sa trapiko sa tulay, bumuhos ang ulan, kumidlat, at may lumalapit na sirang sasakyan sa kanya. Nang malapit na ang panganib, kinalma niya ang sarili. Hindi pinansin ang nagulat na mga pasahero, tumalon siya palabas ng bus. Napansin siya ni Park Mi-jung, lalo na nang tangay ng hangin ang sombrero niya at tinawag niya ang pangalan nito. Mabuti na lang, handa si Lee Dong-jin. Sa paningin ni Park Mi-jung, umakyat siya sa barandilya para tumakas sa kapahamakang paparating. Pagtapon niya, tumama ang kidlat sa poste sa itaas. Maya-maya, nasagip si Lee Dong-jin at dinala sa ospital. Nakatayo lang si Park Mi-jung sa malayo, takot lumapit. Para mabalitaan ang kalagayan ni Lee Dong-jin, paulit-ulit siyang naghanap ng balita sa computer hanggang makumpirmang ligtas ito. Samantala, ang kanyang matalik na kaibigan, nang maabisuhan ng pulisya, ay sumugod sa ospital at hiniling kay Lee Dong-jin na itigil ang kanyang mapusok na pag-uugali. Gayunman, si Lee Dong-jin ay may pabor na hiningi sa kanya. Gusto niyang kumpirmahin ang huling variable na tanging si Park Mi-jung ang makapagsasabi. Ang mga gusto niya ay nasusugatan o namamatay. At ano kaya ang mangyayari kung may magustuhan si Park Mi-jung? Sa malungkot na mood, isinama ng kaibigan si Park Mi-jung sa isang biyahe. Pagdating nila, lihim niyang tinawagan si Lee Dong-jin. Sa usapan nila, casual niyang tinanong si Park Mi-jung tungkol sa mga crush niya dahil marami ang nagkakagusto sa kanya. Inamin ni Park Mi-jung na gusto niya si Yik-jung, isang senior na kakilala niya mula pagkabata, lalo na'y hinahangaan ang ngiti nito. Linggo-linggo siyang nagsisimba para lang makita siya. Pero, nabawasan ang interaksyon nila nang malaman niyang may epilepsy si Yik-jung. Muling nag-ugnay sila nang pumasok si Yik-jung sa kolehiyo at binigyan siya nito ng handwritten English notes. Ngunit bigla siyang bumagsak at nagbula ang bibig habang binibigyan siya ng mga sulat. Nang gabing iyon, si Park Mi-jung, may hawak na gamot sa epilepsy, ay nag-atubiling kumatok sa kanyang pinto. Kinaumagahan, umalis na si Yik-jung sa nayon. Taong lumipas, nagkita sila sa kolehiyo, pero nakalimutan ni Yik-jung ang mga sulat at iniwasan si Park Mi-jung, kaya binawi niya ang kanyang pagmamahal. Nang marinig ito, naintindihan ng kaibigan niya kung sino ang gusto ni Park Mi-jung at pinuna ang kanyang mahinang paghatol sa tao dahil nagkalat si Yik-jung ng chismis na nagpahirap sa buhay ni Park Mi-jung sa kolehiyo hanggang sa huminto siya sa pag-aaral. Sa totoo lang, hindi sinisisi ni Park Mi-jung si Yik-jung. Naiintindihan niya na ang mga kakaibang pangyayari ay nagiging chismis sa ibang paraan. Bigla, nakaramdam ang kaibigan niya na may mali, kaya tinanong niya si Park Mi-jung ng ilang bagay. Una, tungkol sa laki ng kapilya, na sinabi ni Park Mi-jung na halos kasing laki ng attic. Ang misa ay tumatagal ng 1 oras, tapos may tsaa at kwentuhan pagkatapos. Ang notebook na bigay ni Yik-jung ay may laman na pagtatapat ng kanyang damdamin. Sabi ni Park Mi-jung, sinuway ni Yik-jung ang lahat ng patakaran, pero hindi siya namatay. Samantala, nakita ni Lee Dong-jin ang notebook ni Yik-jung at nabasa ang pagtatapat. Natuklasan pala niya ito ilang buwan na ang nakalipas sa mga aklat na itinapon ni Park Mi-jung. Agad niyang kinonfrontang si Yik-jung, tinanong bakit itinago niya ang katotohanan. Hindi pala nagkalat ng chismis si Yik-jung, binaliwala lang niya ang mga ito. Noong una,
Napansin ni Park Mi-jong na nahihiya siya sa kanyang kalagayan dahil sa pag-iwas niya sa pag-inom ng gamot. Para hindi siya makita sa paaralan, hindi niya ito ininom na naging dahilan ng biglaang atake ng epilepsy. Para itago ang kahihiyan, nagsinungaling si Park Mi-jong na siya raw ay sinaktan ng putakti. Kahit nagpapasalamat si Yik-jong kay Park Mi-jong, naisip din niya na dahil sa kanya nangyari ito. Ipinakita ni Lee Dong-jin ang notebook para makita niya ang orihinal na mensahe, nararamdamang hindi makatarungan ang tadhana. Bakit siya nagdusa ng husto para lang makausap si Park Mi-jong, samantalang may iba na di pinapahalagahan ang pagkakataon? Umuwi si Lee Dong-jin at idinagdag ang kanyang mga natuklasan sa datos. Kung bibitaw siya ngayon, magiging stalker lang siya na makakabagabag kay Park Mi-jong na hinuha ni Lee Dong-jin. Tanging ang mahal ni Park Mi-jong ang makakabasag ng patakaran. Ini-archive niya ang lahat ng data at minarkahan ang mga aklat na isinalin ni Park Mi-jong. Sa sumunod na mga araw, inilaan niya lahat ng lakas sa pisikal na pagsasanay, tinataya ang lahat sa huling variable. Kalaunan, dumating si Lee Dong-jin sa gusali ni Park Mi-jong dala ang kanyang bagahe at pinindot ang doorbell. Doon napagtanto ni Park Mi-jong na ang delivery man ay talagang si Lee Dong-jin pala. Handa nang ipagsapalaran ang buhay, nais ni Lee Dong-jin na sabihin ang kanyang salobin. Nakiusap si Park Mi-jong sa kanya na huwag magsalita. Nagbigay si Lee Dong-jin ng regalo mula sa mga kaibigan sa bahay para kay Park Mi-jong. Bago umalis, sinabi niyang ang mahahalagang salita ay sasabihin niya kapag tama na ang panahon. Tumalikod siya, ngunit tumigil para ipaalala kay Park Mi-jong na okay lang gawin ang gusto niya. Noon pa man ay may pagtingin si Park Mi-jong kay Lee Dong-jin. Madalas silang nagkakatinginan mula pa noong high school, pero di niya malinaw na nakikita ang mukha nito. Alam niya ang tungkol sa sunshade na inilagay ni Lee Dong-jin para sa kanya, kaya gusto niyang kausapin ito. Pero bago sila nakapag-usap, tumigil siya sa pag-aaral. Sa graduation yearbook lang niya nakita ng malinaw ang mukha nito, pamilyar pero di rin. Habang naantig at nag-aalala si Park Mi-jong, si Lee Dong-jin naman ay lumampas sa 10 pangungusap sa usapan. Paglabas niya, muntik na siyang masagasaan ng kotse at may lumilipad na spark mula sa transformer sa itaas. Walang pakialam, naglakad siya ng padalos-dalos sa gitna ng kalsada. Bigla, may maliit na truck na dumiretso sa kanya. Ang regalo ni Lee Dong-jin kay Park Mi-jong ay isang USB drive. May laman itong mga larawan ng bahay ni Park Mi-jong noong bata at video ng paumanhin ng kaklase. Ang matagal nang hinihintay na paumanhin ay nagbuhos ng pinigil na damdamin ni Park Mi-jong, nagbigay ng pansamantalang ginhawa. Ngunit, si Lee Dong-jin ay nabangga ng mabilis na truck. Pagkatapos, tinawagan ng kaibigan ni Park Mi-jong ang pulis na kaibigan ni Lee Dong-jin matapos makatanggap ng text. Nasaktan siya sa ugali ng pulis, kaya naisip niyang walang kaibigan ito dahil hindi man lang tumawag sa kalahating buwang pagkawala ni Lee Dong-jin. Sa totoo lang, sinubukan ng pulis na tawagan si Lee Dong-jin pero walang sumasagot. Maya-maya, tumawag ang pulis sa senior sa universidad na nagsabing nagpadala si Lee Dong-jin ng mga dokumento matapos magbitiw. Gamit ang address, pumunta ang pulis sa gusali at pinabukas ang apartment ni Lee Dong-jin sa may-ari gamit ang kanyang awtoridad. Malinis ang lugar, pero napansin ng pulis ang mga marka sa mga aklat sa bookshelf. May tumunog na telepono sa loob. Nakita niya ang cellphone na naiwan ni Lee Dong-jin. Napansin ng pulis na magulo ang estante, puno ng lumang aklat. Hindi ganito ang binabasa ni Lee. Ito, at ang lahat ng salin ay gawa ni Park Mi-jong, ay naging pahiwatig. Gusto niyang malaman tungkol kay Lee. Binanggit niya si Park Mi-jong pero nahirapang magpaliwanag. Maya-maya, inayos niya ang isip at tinanong kung naniniwala ba siya sa mga aswang. Bumalik sila sa silid. Itinuro niya ang kinaroroonan ni Park Mi-jong. Napansin ng pulis na one-way mirror ang bintana. Hindi makikita ang loob kung walang ilaw. Bigla, may nakita ang pulis at pinatay ang ilaw ng silid. Sa wakas, napansin nila ang mga salitang Ingles sa bintana na agad nagbigay ng pahiwatig sa opisyal. Binuksan niya ang computer at dumiretso sa community page ni Lee Dong-jin. Kahit dalawa lang ang post, ang tiyempo ay tumugma sa mga text na ipinadala ni Lee Dong-jin sa kanila. Habang nag-iisip ang opisyal, hinawakan ng kaibigan ang mouse at ginamit ang mga salitang Ingles bilang username para subukan ang data ng istatistika sa computer. Ngunit, nahirapan sila sa password. Naisip nilang gamitin ang student ID
para ma-access ang account ni Lee Dong-gin na may lahat ng data at resulta ng eksperimento niya. Pagbukas nila ng aparador, nagulat sila sa nakitang sirang protective gear. Napag-isip-isip nila na sa ilang buwan lang, marami nang tiniis si Lee Dong-gin para kay Park Mi-jung. Kahit ang mga hindi naniniwala sa alamat ng aswang ay maaaring muling mag-isip. Binalak ng opisyal tanungin si Park Mi-jung, huling nakakita kay Lee Dong-gin, pero tumutol ang kaibigan. Ito'y dahil si Park Mi-jung ay nakatira sa attic para ihiwalay ang sarili at iwasang makasakit ng iba. Nangangamba ang kaibigan na ang pagbubunyag ng kapalaran ni Lee Dong-gin ay magpapabagsak kay Park Mi-jung. Walang magawa, inulat ng opisyal na nawawala si Lee Dong-gin at pinasuri ang mga hindi kilalang bangkay. Maya-maya, nakatulog ang kaibigan sa pader at tinakpan siya ng opisyal ng manipis na kumot. Bigla, tumunog ang alarma sa telepono ng opisyal na nakaset sa 2:30 ng madaling araw. Tiningnan niya ang oras, si Park Mi-jung sa bintana, at sinundan siya sa eskinita kung saan nagpapakain ng pusa. Muling tiningnan ng opisyal ang oras at matapos kalkulahin ang 10 metrong layo at 10 minutong agwat, inihayag ang kanyang pagkapulisya at nakipag-usap sa kanya. Lumampas sa 10 pangungusap ang usapan sa loob ng 10 minuto, ngunit nanatili siyang kalmado kahit nilabag ang ilang patakaran. Hindi siya nasaktan ng mga dumadaang motorsiklo. Matapos ang huling kumpirmasyon, lubos na naunawaan ng opisyal ang layunin ni Lee Dong-gin at napagtanto na tama ang kanyang haka-haka. Habang walang direksyon na naglalakad ang opisyal, tinawag siya ng kanyang matalik na kaibigan. Nagising ito at natuklasan ang isa pang lihim sa statistical data. Nag-ipon si Lee Dong-gin ng data hindi lang ni Park Mi-jung, kundi pati na rin ng opisyal. Ang pagiging mailap ng opisyal ay dahil ang mga babaeng minahal niya ay nakaranas din ng aksidente. Samantala, naalala ni Park Mi-jung ang payo ni Lee Dong-gin na gawin ang nais niya. Tumingin siya sa lunsod na kanyang pinapangarap nang biglang tumunog ang doorbell. Sa pag-asang makita si Lee Dong-gin, nagulat siya nang dumating ang opisyal. Matapos ang maikling usapan, binigay ng opisyal ang ulat na hindi ibinigay ni Lee Dong-gin 10 taon na ang nakalipas. Nang mabasa ang datos na kumontra sa ideya ng mga aswang, nalaman ni Park Mi-jung na pinatutunayan ni Lee Dong-gin na aksidente lang ang mga pangyayari. Ngunit alam ni Park Mi-jung na hindi lang pagkakataon ang dahilan ng kanyang sitwasyon. Sinabi ng opisyal na may mali sa ulat. Si Lee Dong-gin ay may bias sa pag-aaral na nagdulot ng takot at pangamba. Kaya naman, sa tingin ng opisyal, mas angkop at makatwiran ang tawag na bruha. Sinabi rin niya na nawawala na si Lee Dong-gin at gusto niyang malaman ang nangyari bago ito nawala. Ayon sa detalyadong salaysay ni Park Mi-jung, dinala siya ng opisyal sa kwarto ni Lee Dong-gin. Doon, nakita niya ang sariling silid at napagtantong pinagmamasdan siya ni Lee Dong-gin mula roon. Kaya, ang pagkakaso kay Lee Dong-gin ay nakasalalay sa desisyon ni Park Mi-jung ayon sa opisyal. Ngunit inihayag din niya na ang ginawa ni Lee Dong-gin ay para patunayan ang batas ng bruha. Dahil hindi alam ni Park Mi-jung ang batas, binuksan ng opisyal ang blog ni Lee Dong-gin. Gusto niyang makita mismo ni Park Mi-jung ang datos na tinipon ni Lee Dong-gin. Hindi maintindihan ni Park Mi-jung bakit, dahil napatunayan na siyang bruha. Sinabi ng opisyal na ang eksperimento ay para makahanap ng paraan para mahalin siya. Umaasa siyang mauunawaan ni Park Mi-jung si Lee Dong-gin sa pamamagitan ng datos na ito. Nang umalis siya, sinuri ni Park Mi-jung ang data at nalaman ang katotohanan. Natuklasan niyang si Lee Dong-gin ay nasasaktan ng paulit-ulit para mahalin siya kahit tumalon sa iloghan. Dahil dito, nais din ni Park Mi-jung na hanapin si Lee Dong-gin. Isang linggo ang lumipas, sinabi ng kaibigan niya sa opisyal na nawala na rin si Park Mi-jung. Nanatiling kalmado ang opisyal at lumayo na ikinagalit ng kaibigan, inakusahan siya ng pagwawalang bahala. Hindi nila alam, nakarating na si Park Mi-jung sa Hallstatt, ang kanyang pangarap na destinasyon. Tinanong ng opisyal ang kaibigan kung bakit siya pinili ni Lee Dong-gin at kung gusto niya ito. Kahit hindi umamin, lumayo pa ang opisyal para sa kaligtasan. Alam ng opisyal ang kakaibang mga pangyayari sa paligid niya at mas pinili niyang mag-isa. Gayunman, iginiit ni Lee Dong-gin na maging malapit noong kolehiyo, nagdala ng sigla sa kanyang malungkot na buhay. Nakita niya rin ang ulat at nalaman na may iba pang katulad niya
Nakita niya ang kawalang kakayahan ni Lee Dongjin at akala niya susuko ito, pero hindi. Sa datos na iniwan, nalaman ng opisyal na nais ni Lee Dongjin iligtas si Park Mi-jong at sarili niya. Kung hindi, bakit naroon pa rin ang kanyang data? Kaya, naisip ng opisyal na bahagi rin siya ng mga batas na iyon. Nag-alala siya na baka may gusto sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan. Kaya, hindi direktang sumagot ang opisyal, humingi ng oras dahil may iniwan si Lee Dongjin na paraan. Tinawagan ng kaibigan ang narcissist para itanong bakit umalis ng malayo si Lee Dongjin. Hindi itinago ng opisyal ang totoo at sinabing mahirap simulan ang pag-ibig ng sabay. Nangyayari lang to kapag binuksan ng isa ang puso habang naghihintay. Nalaman ng opisyal ang kinaroroonan ni Lee Dongjin at nahulaan ang huling sugal. Umasa siyang mamahalin din siya ni Park Mi-jong. Samantala, nagkita rin sina Lee Dongjin at Park Mi-jong sa Hallstatt. Pinasalamatan ni Park Mi-jong si Lee Dongjin sa pag-alis sa kanyang nakakulong na mundo. Nang tingnan ni Lee Dongjin ang oras, naunawaan agad ni Park Mi-jong ang intensyon niya. Kinuha niya ang cellphone na iniwan ni Lee Dongjin sa bahay. Bigla, ipinagtapat ni Lee Dongjin ang kanyang pag-ibig. Habang nagsasalita, naging mabagyo ang kalangitan, nagbabantang lunukin si Lee Dongjin. Malinaw, hindi mapipigilan ng damdamin ang sumpa. Matapos magtapat, iginalang ni Lee Dongjin ang desisyon ni Park Mi-jong. Tumayo siya para umalis, handang harapin ang kamatayan. Hindi pa siya nakakalayo nang pigilan siya ni Park Mi-jong. Mahal na pala ni Park Mi-jong si Lee Dongjin, kaya dala niya ang telepono nito. Nag-aalala rin siyang baka masaktan pa ito. Sa data ni Lee Dongjin, may natuklasan si Park Mi-jong na hindi nito alam. Ang mga nagmahal sa kanya ay naaksidente lang pagkatapos nilang maghiwalay. Hindi habang magkasama sila. Tumugon siya kay Lee Dongjin at nang gumanti si Park Mi-jong, unti-unting lumiwanag ang langit. Sa wakas, naglakad ng magkasama sina Park Mi-jong at Lee Dongjin gaya ng kanilang inaasam. Samantala, pagbaba ng opisyal sa kotse, sinalubong siya ng kaibigan na matagal nang naghihintay. Inatras niya ito ng paunti-unti, kinabahan ang opisyal na baka masaktan niya ito nang di sinasadya. Sumakay ng bus ang kaibigan at umamin sa opisyal bago umalis ang sasakyan. Nakatanggap ng tip ang opisyal mula kay Lee Dongjin at tinawagan agad ang kaibigan. Nakita ng babae ang opisyal na humahabol kaya pinahinto niya agad ang bus. Sa wakas, natagpuan din nila ang kanilang pag-ibig.